Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Happy weekend! 6 days to go before Christmas. Ang bilis, no? Wow, first Friday of the month. Today is November 1 and it's the official start of Undas for All Saints Day. Ito yung time, honey, that we honor and remember our dearly departed. Yung Undas, mga kaagapay, ang tawag din sa atin araw ng mga patay. Talaga naman pong ito ay nag-ugat sa ating Filipino culture. But it's more than just a holiday. Although lahat tayo ngayon walang pasok, 'di ba? Para gunitain nga ang araw na ito. This is more than just a tradition. Ito yung mga pagkakataon na dinadalaw natin, yung puntod, yung sa cemetery at sa columbarium na mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. At ng mga mausoleo, honey, na pinupuntahan natin din. And ang suggestion natin, honey, gamitin sana natin mga kaagapay ang araw na ito para makikonnect tayo sa ating mga kamag-anak kasi ito yung time na nagkikita-kita, di ba? Nagfe-fellowship. Gamitin po natin to mga anak ng Diyos para mag-share, magbahagi ng salita ng Diyos, i-encourage, palakasin ng loob ng ating mga kamag-anak, ipanalangin ang isa't isa. So use this time po to minister to your loved ones na kasalukuyang nagdadalamhati pa rin. At maganda din, honey, alalahanin yung magagandang memories nung nabubuhay pa yung ating mga kamag-anak na pumanaw. And later po, gusto nating i-remind din yung mga kaagapay natin na may mga anak na chikiting. Huwag po natin silang isali sa trick or treat na ginaganap sa mga subdivision, sa mga mall, sa mga park. Alam po natin na minsan natutuwa tayo na kinokostume ng ating mga anak, di ba? Ng mga Halloween costumes at may bit-bit na jack-o'-lantern baskets at nangongolekta ng candies. So wag po natin silang hayaang mag-participate dito sa practice na ito dahil sabi nga po sa Ephesians 5:11, take no part in the unfruitful works of darkness, rather expose them. Tama. In other words, honey, let's not be deceived dun sa mga attacks ng enemy na akala natin harmless lang. Yes, ayan. Good morning po. Kayo po ay nakikinig dito sa programa ng Family Matters. Good morning sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga regular and PM radio. Yung mga nagda-drive po papunta sa cemetery at sa columbarium, ingat po tayo sa pagda-drive at huwag po mainit ang ulo kung medyo siksikan man ang daan papunta sa cemetery at traffic o walang parking. Tama. Keep your cool, mga kaagapay. Hello po sa lahat ng kasama natin ngayon sa ating Facebook and YouTube live streaming. Yung po mga nasa febc.ph at yung mga nanonood sa atin sa GCTV Channel 185 Signal Cable. Magandang umaga po sa lahat ng ating kaagapay Luzon, Visayas and Mindanao. And syempre happy listening sa lahat ng suki nating kaagapay from the different parts of the world. And sa Hong Kong, sa Singapore. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ito po si Bong and Claire Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters. Over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So ito po ang Family Matters Friday edition kung saan nakatutok ang usapan sa marriage and parenting. Honey, since November 1 ngayon at araw ng mga patay, tatalakayin natin sa ating program today. Isang sensitive na issue pero mahalagang pag-usapan. That's right. Ito nga yung tungkol sa pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay, lalo na kung sila pumanaw sa batang edad. Yung tipong
they're at their prime, kasagsagan ng kanilang career, 'di ba? Na ang daming nanghihinayang na ang agang pumanaw ng bata na ito. Kumbaga, gone too soon. Paano nga ba tayo makakabangon mula sa sakit na dulot nito? And alam niyo, totoo naman 'di ba? Wala naman talagang prepared sa kamatayan. Walang magsasabi sa atin na prepared tayo na mawala yung mahal sa buhay. Dahil kailanman, kaagapay, hindi po natin kayang iwaksi yung kirot ng pagkawala ng ating mahal sa buhay. And I believe yung pain po na yon yung nagko-connect sa atin, sa memories nila. Kaya magiging mahalagang parte pa rin po ng buhay natin yung pain na nararamdaman natin. Pero over time, alam niyo po, nagbibigay naman po talagang Panginoon ng paghilom. Paglipas ng panahon, hinahayaan po ng Panginoon na dahan-dahan po tayong maghilom. Amen. Yung bang may sakit, may lungkot, pero hindi na ganun katindi. Dahil ang Holy Spirit naman talaga ang kumakalinga sa atin. Siya po nagbibigay ng aliw at lakas. And true, wala naman talagang shortcut sa pagdadalamhati. There's no shortcut to grieving and to recovery and healing. Talagang dadaanan mo yan bawat process, Bong. Kumbaga, honey, it's a stages na talagang pagdadaanan mo, hindi ba? Kaya makakaasa po tayo, nagagabayan tayo ng Panginoon tungo sa ganap na kagalingan. Tama. Good morning, Bong. Yes, good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay and welcome home sa ating bahay this morning. Pakishare po ninyo ang ating broadcast sa umagang ito. Napakaganda, honey. Yes. And I must say, this is really, really very timely, honey. No? So, warning lang, no? Ihanda po ninyo ang mga pamunas ng inyong mga luha, ihanda po ninyo ang inyong mga Kleenex, dahil talaga namang this is a very heartwarming episode. And I'm very, very excited, honey, kasi yung bisita natin sa umagang ito are very, very special, very, very dear to us. She is very, very special to us. Okay. So, Family Matters for Friday edition, and today is November 1, 2024, honey. Ilang tulog na lang at darating na ang araw na pinakahihintay natin. Pasko na po. So, kami po muli ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay sabayang din napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. For those who are watching in Facebook Live, marami ito, honey, please like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow, at sa lahat po ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin habang nagda-drive going to cemetery, at sa lahat din ng mga nasa bahay na somehow ito yung time din ng kanilang reunion or pag-alaala dun sa mga kamag-anak na nila na wala na sa buhay, na sumakiwilang buhay na. And syempre, honey, let us all acknowledge also those who are watching in GCTV Asia Channel 185. Good morning po mga ka-Family Matters. Gusto nating batiin ang buong pagsisihan family na alam ko ngayon katutok lahat sila dahil tong episode na to ay halos parang tribute natin sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Specifically, shout out kay Tita Yoli and kay Tito Resty. Yes, hello din sa ating mommies, Mommy Baby, Mommy Lita na nakatutok ngayon, sa aking Kuya Ju, Ate Tess from Sacramento, California, good morning sa'yo. At sa lahat ng ating mga suking kaagapay na nakatutok na ngayon. Sa lahat ng mga pamilya, honey, na nakikinig sa atin ngayon, na mayroong mga kamag-anak na masasabi mong yung namatay ng pakiramdam natin wala sa tamang panahon, o yung gantuson na sinasabi natin, makinig po kayo. Ang episode po na ito ay para sa inyo. Okay, dako na tayo sa Bible reading, honey. Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. Is in Ecclesiastes 12 verse 7. And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Sabi sa wikang Tagalog, mga ngaral 12:7, magandang balita Biblia. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa, at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay dito. Alam niyo po, isa sa mga bagay na tiyak sa buhay na ito ay ang kamatayan. It is something inevitable and inescapable. Bago pa man po tayo pinanganak, may nakatakda na talaga tayong panahon kung kailan tayo uuwi sa ating Ama sa Langit. Sabi nga po, lahat daw tayo, biyahero lang naman talaga sa mundo na to. Nagdaan lang
Kaya mahalaga naman na habang nandito tayo gawin nating makabuluhan o worthwhile ang ating paglalakbay. Dahil hindi naman tayo naririto ng wala lang. Meron po tayong layunin. Nung tayo po sinilang, remember that the Lord has placed in us, each of us, purpose and calling na kailangan po natin yan lakaran. Amen. Tayo po lahat may layunin sa mundo na ito. Kaya naman po, ang dalangin natin, ma-discover natin yan, malakaran natin ang ating purpose sa buhay bago po tayo bumalik sa Panginoon at marinig natin ang mga sweet na kataga na well done, my good and faithful servant. Oh, wow. Tandaan po natin kaagapay, death is not the ending. Ang kamatayan po hindi katapusan. In fact, para po sa ating mga anak ng Panginoon. It's a beginning. Yes, simula lamang po ng buhay na walang hanggan ang kamatayan. If we are in Christ, to die is always a gain. Dahil ito po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at sa presensya ng Panginoon. Kaya ang encouragement na lang natin, honey, habang tayo nga nandito, magpagamit na tayo sa Panginoon, ialay natin ang buhay at lakas natin para sa kailuluwalhati ng Ama. At patuloy natin lakbayin ng may pag-asa at pananampalataya ang regalo ng buhay na pinagkaloob niya. Amen. Alam niyo po, madaming bagay sa mundo yung hindi natin kayang unawain. Di ba, honey? Minsan may nagsabi nga na pastor na ang dami raw nating questions. Kahit yung mga preachers, ang dami mga tanong sa Bible na hindi nila makuhaan ng sagot. At sabi nila, makukuha mo na lang ang sagot yan one day kapag face-to-face ka na kay Jesus Christ. Di ba? Dahil ang dami talaga. Our ways are not His ways. Our thoughts are not His thoughts. Di ba? Higher than His. Marami tayong tanong na walang madaling sagot. At isa na nga po rito sa katanungan na ito, yung pagpanaw po ng mga mahal natin sa buhay sa maagang edad, sa murang edad. Lalo na nga kung bata pa ito, puno ng potential, at nasa kasagsagan ng kanyang buhay, nasa prime ng kanyang career. The peak of his career and his life. So napapanong talaga natin, Lord, bakit siya, Lord? Ang bata pa niya, Lord. Ang dami pa niyang magagawa para sa'yo. Ang dami pa niyang gamit sa mundo. Di ba? Bakit, Lord, siya na nasa prime ng kanyang buhay? And the Lord will never take it against us, kaagapay. Natural po ang mga tanong na ito. Our pain and sadness may cause us to have moments of doubts. Pero alam niyo po, sa kabila ng ating mga tanong, we know that God's ways and thoughts are not like ours. Sabi mo nga, way, way, way higher. Siya po yung nagtakda ng wakas mula sa simula. At yung dahilan na hindi natin kayang unawaan, sa Kanya rin po nagmula ang mga dahilan na ito na hindi talaga natin mauunawaan sa ngayon. Tama. Kaya ngayon pong araw ng mga patay, ngayon pong undas, pag-usapan po natin yung comfort na maaari nating matanggap from the Lord and from His Word. Dahil sa pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay. Ano nga ba sinasabi ng Bible tungkol dito? At paano po tayo makakahugot ng lakas at pag-asa mula sa Panginoon? Amen. Samahan niyo po kami na pakinggan ang ating guest na malapit sa aming puso na magbabahagi po ng kanyang kwento ng paghilom. Amen. Sa ating episode na pinamagatang Gone Too Soon. That's right. Pakilala mo na siya, Han. That's right. Sige, ipakilala na po natin ang ating bisita this morning. Our guest is none other than a very, very dear friend to us. Her name is JD Pagsisihan Castro, who is a certified kaagapay. Totoo naman ito, Hani. Talagang week after week, makikita mo yung kanyang pangalan sa ating engagement. She is married to Lavin Castro and is blessed with two smart boys, Jaden and Joaquim. Inaanak natin si Yes. Joaquim. Hi, Joaquim. Aside from being a wonderful wife and mother, she was also a loving sister to her only brother, the late Dr. Jefferson Pagsisihan, who passed away at the early age of 43. He served as the hospital director of Hospital ng Parañaque and was part of the medical team at St. Luke's Medical Center. Although his life was short, he will be remembered as a kind, generous, intelligent, and hardworking physician who treated everyone with fairness. Totoo ito. We can attest to that. Yes. He was a good man, a God-fearing individual, a loving son, and
a devoted brother. So mga kaagapay, ngayong araw ng mga santo, here's to share with us her testimony on grieving and healing. Please welcome Miss JD Castro. JD, good morning. Good morning, Good Jade. morning! Good morning, Brother Bo, Sister Claire, and sa mga kaagapay natin na patuloy na nakikinig at tumatangkilik ng Family Matters. Gusto ko rin po batiin yung aking pamilya, si Lavin, yung dalawang anak ko, si Jaden, si Joakim, ang mami ko, Mami Yoli, Daddy Resty, mga kapatid ko, mga in-laws ko, mga pamangkin ko, at mga kaibigan ko na um, nandyan, na lagi nagdadasal para sa amin, nakasuporta. Maraming salamat sa panonood ng episode ngayon at maging pagpapala itong episode na to sa lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. JD, Ayan. salamat for saying yes to this invitation. I know hindi madali sa'yo na balikan o ibahagi yung mga seasons na pinagdaanan mo nung time na nawala si Dr. Jeff. Alam niyo mga kaagapay, si JD po, hindi lamang po siya ang malapit sa puso namin ni Bong, pero yung buong pamilya po niya. That's In fact, right. si Heidi Bernardo Sampang, nakasama na rin niya ang buong pamilya ni JD sa cruise, magkakasama tayo, di ba? Yung buong pamilya niya. And talagang isa si JD, si Heidi sa the witness kung gaano ka-close ang pamilya na ito, gaano kababait, gaano ka-rooted sa salita ng Diyos, grounded na mga tao, mga humble na tao. Talagang special sila sa atin, lalo na nga si late Doc Jeff Pagsisihan. Pero bago tayo dumako sa kwento niya, JDE, describe mo muna sa aming mga kaagapay. To start, could you give us a little background, JD, on the happy family you grew up with? Kasama ang magulang mo, yung kayong magkakapatid na super close. Gaano nga ba talaga kayo ka-close na parang magbabarkada lang kayo? Paano kayo nagmahalan at nagbigay ng suporta sa isa't isa para makita ng mga kaagapay natin na grabe pala, kaya pala talaga namang ganun na lang kalungkot nung nawala yung kapatid mo dahil napaka-close ninyong pamilya. JD? Actually, pinalaki po kami ng father and mother ko na very close. Kahit yung bahay po namin, madaming kwarto, lumaki po kami na sama-sama natutulog sa isang kwarto. Naglalatag po kaming anim ng kutsyon. Tapos, nasanay kami na magkakasama. Nung bata pa po kami po ay dinadala ng father and mother ko. Isisimba po kami sa JL, kay Brother Eddie po. Bit-bit po kami, siksikan kami sa kotse. Lumaki po kami very close kasi po kami po ay anim na magkakapatid. Si kuya po, nag-isa po naming lalaki. And kami po, 5 girls, kakahabol po ng makalalaki. Umabot po kaming 5 babae. And kung hindi pa po talagang nag-eclampsia po ang mami ko, feeling ko abot po kami ng 12. As in po, ang age gap po namin magkakapatid, 1 year, 2 years. Actually po kami po ng ate ko, umaabot po na magka-age kami. Pag nag-birthday po ako ng June, yes. Pag nag-birthday po ako ng June, July pa siya magbe-birthday. So minsan magka-age kami. And nakakahiyaman, pero lumaki po kami na nag-share kami ng toothbrush. Kasi po, nakakaya sorry, pero totoo po yun. Ganun po kami ka-close. Bali po, ang toothbrush po sa bahay namin dati, nung mga bata pa po kami, hanggang mag-asawa, is 1 toothbrush per bathroom. So, kung depende, kung saan gusto mo feel mag-toothbrush. Tapos, kunyari, nagmamadali, aalis, sasabihin mo, bilisan mo ako next. Ganun. Tapos, po, pag kami kumakain walo, nasa isang long table po kami, meron lang kaming 2 baso. Dati nga po isa lang yun eh. Tapos share-share lang. O painom next, parang ganun. O refill mo ako, inom next ako, parang ganun. Tapos, syempre, lumalaki na kami, naging 2. Tapos, lumaki po kami na, sinanay po kami na magulang ko na lagi kaming sama-sama during trips. Basta sa lahat po ng pupuntahan namin, even pagdalaw sa patay, even dadalaw sa ospital. Pag meron pong isang hindi pwede, re-reschedule po yun. Hanggang maging pwede lahat. Or talaga mag-give way po talaga, mag-give time po ang bawat isa para makapunta, magsama-sama. And lumaki din po kami na isa po sa pinalaki kami ng magulang namin na sabay-sabay po kami mag-church. Ngayon po, nung kami ng husband ko, nagsisimba po kami sa Revealed every Sunday morning, I see to it po na afternoon,
magsisimba po ulit kami sa New Life para kasama po yung pamilya. Kasi po, naniniwala po kami na ang pamilya na nagsisimba ng sama-sama, Yes. mas maganda po sabay-sabay kami nagpupuri sa Panginoon. So, Ganda. lumaki po kami na very close. Dahil nga sanay kami magkakadikit yung katawan namin, nakapatong yung legs dito. Pero nung kami po yung lumaki, yung closeness po, nag-level up. Kumbaga, close to the ano na ate o kaya kuya, yung anak ko, ganyan. Pinag-pray namin ng bawat isa, kung ano man pinagdaanan, pagsubok, bilang sa negosyo, sa pamilya, nandiyan ang bawat isa para sumuporta. JD, nakakatuwa, no? Kasi pag may post kayo talaga sa Facebook at may party kayo, kapag kulay green, kulay violet, pare-pareho kayo ng damit, naka-costume. Color At coding. kapag may bit-bit ang isa na pinamili, lahat bibilan ng daddy mo, lahat, walang hindi mabibilan. Pare-pareho kayo, di ba? Nakakatuwa. Kahit si Tita Yoli ang mommy nila, para lang silang magkakapatid na mga anak niyang babae. And for diba? clarification, JD, no, kanina you were sharing na sama-sama kayo natutulog sa isang kwarto, you were using one toothbrush in a room, you were using one bottle. For clarification, not because hindi po sila mahirap na pamilya ha. In fact po, this is the other way around. Lumaki po ito na with the comforts of life. Napakaginhawa po ng pamumuhay nila, JD. What JD is trying to say here, yung level ng closeness yung level po ng closest sila, kami ni Claire, we can say na ibang klase po talaga. Sobra talaga yung closeness. Solid. That's the right word. Very solid yung kanilang pagsasama. Solid, happy family. Yan po yung background na kinalakihan ni JD na witness po kami dyan kung gaano po talagang sobra pong pagmamahalan sa pamilya na to. Sobra yung humility, yung generosity, yung kindness, talaga nag-exude yung kindness sa puso nila, magagalang, di ba? At kahit po sila'y nakakaangat sa buhay, hindi mo po sila kakitaan ng pagyayabang o pagmamalaki. Ganun po silang pinalaki. Talagang alam mong pamilyang Kristiyano. If there is a typical Christian family, happy family, sila po yun. Tama. Diba? JD, how did you look up to your brother? And meron ka bang mga naaalala na mga unforgettable things that made a lasting impression on you about kay Dr. Jeff? Actually, madami, napakadami na ang nagpapasalamat ko na lang sa Panginoon talagang madami kaming memories na magkakasama na it's cherished, na babalikan. Ang kuya ko po kasi is napakabait na tao. Very humble. Masaya lang siya. Alam mo yung mga simple antics simple hirit na nakakatawa. Pero ang very thankful po ako sa kuya ko. Kasi po, kami pong mga magkakapatid, lahat po kami nanganak sa St. Luke's na ang nagpapaanak po sa amin, teacher ng kuya ko, mga kaibigan niyang doktor. Ang hindi ko po makalimutan sa kuya ko, nung first baby ko po, yung first son ko, ng mga anak ko, sabi ko, kuya, nung time po na yun, nagmamasteral po yung kuya ko sa Korea. Sabi ko, kuya, sana nandito kapag nanganak ako. Natatakot ako. Siyempre, first ko po. Pero siyempre, ang hirap naman po saktuhin kasi normal. Hindi mo alam kung kailan puputok yung water bag. Sabi niya, sige, kailan ba yung due mo, ganyan. Pero sasaktuhin na lang niya, tatansyahin. So, true enough po, God is good. Nang umuwi po yung kuya ko ng July 30 ng gabi. So, nagkukwentuhan pa lang sila ng parents ko. Madaling araw po, past 12. Pumutok po yung water bag ko. Sabi ko, kuya, pumutok yung water bag ko. Sinundo ko siya. Diretso po kami agad sa St. Luke's. The whole time ng labor ko po, nandun siya. Wow. Nandun siya, pinagpipray niya ako. Nang naalala ko po talaga, hindi ko makakalimutan. Kasi po, hindi, wala po ako nararamdaman na pain. Pero yung water bag ko po, tuloy-tuloy yung labas ng tubig. So kaya nga sabi, dapat lumabas na yung bata kasi nga po maubusan ako ng fluid. So, mamaya po, bigla na lang sabi ko, kuya, ang sakit na talaga. Wala pa ako anesthesia 10 cm na. Nakahawak ako sa bakal ng gilid ng kama, hospital bed. So, kuya, ang sakit. Ang ginagawa po ng kuya ko, minamasahe niya yung lower back ko. As in, ko, kuya, diinan mo pa. Hindi ko, ang sakit talaga. Sumasahe siya, masahe. Kaya after ko pumanganak yung likod ko, punong-puno siya ng pasa. Kaya thankful talaga ako sa kuya ko kasi hindi lang siya nandun para suportahan. Alam mo yung pakiramdam na nandyan yung kapatid mo, hindi ka papabayaan, pinagdadasal ka. Isa siya sa unang nakakakita ng mga anak namin. Nagpipicture siya kasama ng mga asawa namin sa loob ng operating room. And ang hindi ko pang makakalimutan sa kuya ko kasi
itong pandemic po, dumaan po kami ng husband ko sa problema, financial. Naapektuhan po yung negosyo namin. Aside from the Lord and sa parents ko at sa ibang kapatid, ang kuya ko po talaga, never kang lumapit na natatanggihan ka niya. Minsan nga po, hindi ka lumalapit, sasabihin niya, pag kailangan mo ng tulong. May mga times na nandyan lang siya. Sasabihin niya, may mga times na umiiyak ako, sasabihin niya, yung hanggang 12 midnight lang yan. Bukas dapat okay ka na. Ako nga, kaya ko ikaw pa. Gaganon niya lang ako. Tapos, alam mo yung assurance na, kuya, pagtawag mo pa lang, kuya, tatawag na siya. Iba po ang kuya ko na kami po magkakapatid, hindi talaga namin kayang palitan. Ang kuya ko po, hindi siya nagagalit sa aming magkakapatid. Pero lahat po kami nire-respeto namin siya. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagdidikta, pero lahat po kami sumusunod sa kanya. Napakabuting tao po. Kaya, hindi siya loving brother, no? Kasi hindi lahat ng mga kapatid na lalaki ganyan, hindi ba? Yes, alam niyo po ang brother ko, nung nag-aral po siya, lahat ng class valedictorian, lahat ng awards, may nag-offer po sa kanya na magtrabaho sa ibang bansa. Pero ang sabi nga niya, ba't ako pupunta ibang bansa? Nandito ko nagdoktor ako para alagaan ko ang parents ko. Napaka-malaking kawalan po sa pamilya po talaga. Napakabait pong tao. Opo. Totoo. Napakabuting tao ni Doc Jeff. JD, bibitinin muna natin ang mga kaagapay sa kwento mo at sa testimony mo sa pagbalik natin. Tuloy-tuloy na tayo ng kwento ng paghilom ninyong pamilya. Pero bago yan, honey, mag-break po muna tayo. Magbigay daan tayo kay Pastor Willie Basilio sa programa ng Panuntunan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami kasama si JD Castro. Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ano ang nararamdaman kapag nananampalataya? Yan po ang ating papaksain at mababasa naman natin sa mga awit 56 talatang 3 from the New Filipino Version. Kung ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Ang matutong magtiwala sa Diyos ay isa ng kagawian, pinagsisikapan ko mula ngayon hanggang walang hanggan, wika ni Sister Bonnie Sala. Sa unang kalahati ng buhay niya, hindi siya talaga nagkaroon ng ideya kung ano ang pagtitiwala sa Diyos. Nananalangin naman siya sa mga bagay-bagay. Nakakabanggit siya ng mga talata sa Biblia tungkol sa pananampalataya. Maaaring nasabi ni David, kung ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Pero ang sasabihin ni Sister Bonnie, marahil kapag ako'y natatakot, takot lang talaga ako. Ano ba talaga ang ating pinagtitiwalaan? Ang magaganda nating pagsisikap? Mga plano ba natin? Mga masusi nating pagpansin sa maliliit na bagay? Kailangang isama tayo ni Lord sa bilog ng kanyang sakop para mabawasan ang mga pagpipilian sa mga pangyayaring pinahihintulutan niya sa ating buhay at dalhin tayo sa lugar kung saan walang natitirang masasandalan. Wala po maliban sa kanya. Sa paglalahad ni Sister Bonnie, nang bago pa siya sa pananampalataya, sinasabi ng kanyang makalaman na buhay, ito'y nakatatakot na kaisipan, totoong irresponsable. Yan ako, sabi niya. Walang ginagawa at nananalangin lang at nakatingin sa Diyos sa aking mga problema. Nakakita na ba tayo ng larawan ng isang takot na ostrich? Ang ulo'y nakabaon sa buhangin. Kung hindi makakita ng ostrich sa panganib, marahil wala talaga siya. Totoong balintuna ito at di naman talaga binabaon ng ostrich ang kanyang ulo sa buhangin, pero gayon ang pagsimula ni Sister Bonnie. Sa pakiramdam niya parang ibinabaw ng ulo sa buhangin, baka sakaling maging maayos ang lahat. Dapat nating tandaan ang pagtitiwala sa Diyos.
pagsusuko ng ating kagustuhan at pagnanais sa Kanya, hindi naman mabuti sa pakiramdam ng ating laman. Sa simula, ang magtiwala sa Diyos ay laban sa kalooban natin. Ang mga taga-Roma, Kabanatang 7, talatang 25 at 26, nagsasabi sa atin, ang makasalanang likas ay alipin sa kasalanan. At sa lagay ni Sister Bonnie, ang kasalanan ng pag-isip na kailangang makita niya paano ang mga bagay-bagay ay maayos. Ngunit gaya ng sinasabi ng mga talatang ito, si Kristo Jesus na ating Panginoon, salamat sa Diyos. Sinasabi po sa atin ng Biblia, tutulungan tayo ng Diyos matutong magtiwala sa Kanya. Nawa ang Diyos na balong ng pag-asa ang pumuspos sa inyo ng kagalakan at kapayapaan dahil sa pagtitiwala ninyo sa Kanya, upang magkaroon kayo ng pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mababasa po natin yan sa mga taga-Roma 15, talatang 13. Espiritu Santo. Pagkabasa ni Sister Bonnie yun, isinulat niya sa kanyang journal, Diyos ko, magagawa ko po lamang ito sa inyong kapangyarihan. Hindi ako makapagtitiwala liban sa inyo. Kailangang managana ako sa inyong pag-asa para makapagpatuloy. Tiyakin sa unay masela nito. Pero tulad ng isinulat ni Calvin Miller, ang maselang pagtitiwala ay mas malakas kaysa mayabang na tiwala sa sarili. Dahan-dahan ang Diyos kay Sister Bonnie. Pero kinailangan niyang tanungin ang sarili, payag ba akong tanggapin ang mga pangyayari nang gagaling sa kanyang mga kamay at tanggaping may pasasalamat? O patuloy ko ba siyang paratangan tulad ng malimit sabihin ni Elizabeth Elliot, sa pagkakamali na sa kanyang pagtansya, sa maling pagtaya sa madali kong matutunan, nagtitiwala ba ako sa Kanya? Ngayon, sa pagkamatalino, batid ni Sister Bonnie, hindi nagkakamali ang Diyos. Kailangang nagsasanay, pero habang patuloy nating pinaalalahanan ng ating sarili sa sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Diyos, ang alam ng ating utak ay magsisimulang dumaloy sa ating puso at sa ating nararamdaman. Meron ba tayong pakiramdam na natutuliro kapag napapansin natin ang tanging magagawa natin sa problema ay manalangin? Tanggapin ito kung ano talaga. Ito'y kasalanan at magtuon sa mga talata gaya sa mga Kawikaan 3, talatang 5 at 6. Ipanalangin din natin ang wika sa mga taga-Roma, Kabanatang 15, talatang 13, na ang ating Diyos, Siya ang pinagmumulan ng pag-asa, ang lubusang magpupuno ng kagalakan at kapayapaan dahil nagtiwala tayo sa Kanya. Sa gayoy mapupuno tayo ng ganap na pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yun po ang ating ipanalangin. Dakila namin Diyos, sagana po kayo sa pag-asa, sa pagpapala, karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa amin, na Siya pong kailangan namin sa buhay pang-araw-araw upang mahayag po sa isip at damdamin namin ang tunay, lubos na pagtitiwala sa inyo. Maranasan po namin hanggang sa matutunan po namin ipaubaya ang lahat-lahat sa inyong mga kamay. You know best, our Father in heaven. And we thank you, we glorify you, and we pray this in Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po. Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala sa pakikipagtulungan ng Guidelines International
at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Welcome back to Family Matters Friday edition. Kasama niyo po ang Team Pineda over 702 DZAS FEBC Radio TV. At para sa kakatunin pa lamang po, kasama natin ngayon si JD Pagsisihan Castro, kapatid po ng yumaong Dr. Jefferson Rivera Pagsisihan, ang dating medical director ng Ospital ng Parañaque for 11 years. At dati rin po siyang nuclear medicine consultant ng St. Luke's Hospital. Pumanaw po sa edad na 43 years old due to dissecting aortic aneurysm. Napakabait, napakamababang loob, matulungin at matalinong doktor. In fact, he graduated cum laude and valedictorian at St. Luke's College at top 1 sa certifying exam Board of Nuclear Medicine 2020 class. Nagmasteral din siya, honey, sa Korea at napakadami pa, hindi mabilang sa kamay na achievements. Mabuting anak, makadiyos, isang mapagmahal na kapatid. Paano nga ba makaka-move on kung ganitong klase ng tao ang nawala ng maaga sa buhay mo? Honey, with all those accomplishments and achievements ni Dr. Jeff, hindi mo siya makakitaan ng parang konting yabang o konting angas. And yet, it's the opposite pa, di ba? Napaka-humble ng spirit ni Dr. Jeff, no? Yes, napaka-humble. At ang huling kita natin sa kanya, I think parang Christmas yun, no? Ng pandemic, na dumalo tayo sa kanyang opisina sa OSPAR, tinulungan niya tayo sa bakuna para sa COVID. And inaalok pa niya tayong kumain, di ba? Napakabuting tao. JD, kinuwento mo kanina kung gaano kayo kasaya, kung ano yung namimiss mo kay Doc Jeff. Can you share with us, JD, how your family was taken by surprise when your brother passed away suddenly? How did it feel to lose him without any warning or idea of what was coming? Lahat tayo nabigla. Kung kami nabigla, lalo kayong pamilya. Ikwento mo nga sa amin yan, JD. Actually po, napakahirap kasi medyo fresh pa po talaga. Kasi po, bali po, nagkaka-birthday lang po ng kuya ko noon. Kasi ang birthday po ng brother ko is October 8. And kasabay po niya yung birthday, yung bunyong pamangkin namin. So after po niya mag-birthday October 8, nag-birthday siya sa OSPAR na October 9. Sa Friday noon, October 13, nag-party ulit po sa OSPAR, surprise birthday sa kanya. Saturday po, nag-birthday celebration po siya with friends. And Sunday, meron silang St. Luke's homecoming na mga doktor. And talagang yung mga doktor nagulat din po kasi kasama nila si kuya doon na nag-table hopping pa daw, masaya. Siguro yun yung paalam niya sa mga kapwa-doktor niya. Yes, nag-table hopping daw doon and very happy. Wala, no sign na sa mangyayaring susunod. Kaya very nagugulat sila. So, ang nangyari po doon, Tuesday, nasa OSPAR po siya, may meeting siya with the heads, and bigla na lang po si kuya nag-seizure. Seizure siya for ilang seconds, and then after po noon, bumalik siya na parang hindi niya alam yung nangyari, tapos pawis na pawis po siya. And gusto niya pa pong tumuloy sa talk kasi kung, if I'm not mistaken po, kung nag-seizure siya ng 2 o'clock, 3 o'clock po may talk pa siya. Gusto niya pa mag-talk. Yes. And sabi po ng best friend niya, sabi niya, hindi, dadalhin na nga sa ospital sa St. Luke's kung bakit ganun. And kung dinala po sa St. Luke's yung kuya ko, nakakaano po talaga, nakakaiyak kasi nakita po namin yung CCTV ni kuya doon sa OSPAR. Yung binababa po siya ng elevator, naka-wheelchair. Kumakaway siya sa mga empleyado. I'm okay. Pero nakaganon yung kamay niya. Hanggang bago siya isakay ng ambulansya, kumakaway siya sa mga empleyado. Dok, dok. Tapos po, nung tumawag na sa family namin. Una po, tinawagan po yung daddy ko na sinugod daw sa ospital ang kuya. Sabi po, if I remember it right po, nung time po na yun, ang daddy ko, may meeting siya sa
SM Sukat. Sabi nga ng daddy ko, nung nalaman niya yun, syempre alis na po siya, hindi niya maihakbang yung paa niya. Hindi niya maihakbang talaga kasi hindi siya makapaniwala. Tapos sabi lang niya sa Panginoon na, Lord, ako na lang kasi matanda na po ako. Ang anak ko po ay bata pa. Grabe rin, JD, yung pagmamahal talaga ng magulang para sa mga anak, especially for someone like you na talagang very, very close. At yung panalangin ni Tito Resty na yan, talaga naman heartbreaking din. Parang talagang totoo sa mga magulang na kaysa yung anak mo makaranas ng sakit, kung pwede lang sa'yo na lang talaga. So yun, yung time na yun, yung daddy ko nasa SM Sukat siya, may ka-meeting. Tapos nung tinawagan siya, sabi nga ng father ko, naalala ko, hindi nga niya mahiakbang yung paa niya. Parang pagdating niya sa bahay, sabi niya talaga sa mami ko, sabi niya sa Panginoon, Panginoon ako na lang kasi matanda naman na daw siya. Tapos yung kuya ko bata pa. Tapos yung mami ko syempre napaupo sa sahig, iyak. Pero na at least siya, nung tinawagan yung kuya ko na nasa ambulance, nagsasalita. So, punta kami, talagang lahat kami nagmadali. Bakit? Syempre, lahat kami nataranta. Punta ako agad sa bahay ng parents ko. Punta kami St. Luke's. Pagdating namin sa ER, sabi niya, sa akin, pagkakita niya sa akin, sabi niya, sabi niya, padala daw yung laptop niya sa susunod, sa mga pupunta. Ako, dado, si kuya, padala daw laptop niya. Sabi niya, lalo ako, wala akong magagawin mamaya, maiinip ako. Lalo akong ma-stress kung ang dami niyang inisip na trabaho, tapos kailangan niyang magtrabaho. Tapos the whole time nasa ER siya, okay siya. Hawak niya cellphone, may mga tumatawag. I remember, may tumawag sa kanya. Sabi pa, teka lang ha, kasi pa naghihingi ng tulong dahil nakagat, o basta kailangan naghihingi ng tulong para sa OSPAR. Sabi, ay, teka lang, nasa ER ako. Ang dami tumatawag, sinasagot niya pa, nag-reply siya, sinasagot niya yung tawag. Kaya sabi ko sabi ko kay Doc Darius, Doc Darius, baka pwedeng merong mag-handle kasi madami pa pong humingi ng tulong tungkol sa ospital, kumbaga parang ganun. Tapos, malakas siya. Sabi nga ng mami ko, kung alam lang niya, hindi namin kung nakita lang niya araw-araw, alam namin pagod yung kuya ko kasi tuwing uuwi po siya, nakakatulog siya sa sofa, yung mga sandal. Kasi po siya po ay hospital director ng Hospital ng Parañaque. Siya po ay doktor ng nuclear medicine sa St. Luke's, ISCAN, and Perpetual. So parang talaga lang namin busy ang kuya ko. Pero sabi ng mami ko, wala akong nakitang sign na pagod. Alam niyang pagod, na may nararamdaman yung kuya ko. Kasi kung may nakita siyang kahit isang sign na kung may nararamdaman yung kuya ko, pagpapahingahin niya talaga, papatigilin. Never ang kuya ko po nagreklamo. Alam namin pagod siya, pero hindi siya makikita na pagdating sa bahay, pagod ako, malungkot yung mait ulo. Hindi niya pinakita yun sa mami ko tsaka sa amin. Kaya talagang gulat na gulat kami na alam po kasi ang kuya ko po ay pinanganak na yung may problem po sa valve sa heart. And alam niyo po, nabuhay siya ng hindi alam ng magulang ko yun. Kasi nung time na yun, pinanganak din siya sa ospital ng Parañaque. Wala namang mga test na ganun. Nung nasa St. Luke siya, meron kunyari, may bagong machine. Sino gusto mag-volunteer? Nag-volunteer siya. Doon lang nakita na meron pala may problem siyang valve sa heart. So from then, uminom na siya ng gamot, pero hindi po yun ang kinamatay po ng aking brother. Ang kinamatay po ng kuya ko is, nagkaroon po siya ng aneurysm sa aorta. And nag-dissect po yung aorta niya po. So, yung pinakamalaki pong artery sa puso. So, talagang gulat na gulat kami. Hindi po, sabi nga ng mami ko, handa ako, magkakaproblema ka sa asawa, normal yun. Magkakaproblema ka sa anak, normal yun. Magkakaproblema ka sa pera, normal yun. Sa kalusugan, normal yun. Pero ang isang problema, isang pagsubok na hindi niya inaasahan, na dadating sa aming pamilya, mawalan ng mahal sa buhay. Kasi gaya nga sinasabi, di ba? Ang anak ang naglilibing sa magulang. Ako, honestly, dumaan ako sa mga pagsubok itong pandemic, pero hindi ko talaga sa hinagap, hindi ko inisip na may mawawala sa aming magkakapatid na ganun kaaga. Hindi talaga namin ini-expect.
So JD. JD, yung pasok ni Kuya Jeff na yon, yung Mm. minsan niyang pagkaka-ospital na nadala siya sa ER, nakita natin yung video niya, naka-D4 pa siya nakahiga, nagla-laptop, nagtatrabaho pa din. Hindi na siya nakalabas noon, JD, di ba? Inoperahan na siya. Ikwento mo nga yan, sis. Bale, sis, nung nandun kami matagal sa ER, lahat ng test ginawa, okay pa siya. Nung nakikita na yung extent ng problema niya, dahil sis, pwede ko ba ikwento kung ano yung sakit niya? Yes. Meron siyang aneurysm sa aorta, sa arc. Ngayon sis, dahil syempre hindi normal yung daloy ng dugo, para bang ang wall ng aorta natin, ang explain ng doktor, madami siyang parang 3 walls. So nangyari kay kuya, dahil hindi normal yung daloy ng dugo, nag-separate siya. So minsan may dugo na napupunta dito, may dugo na dumadaloy doon, kaya siya nag-seizure. Siguro nagkulang yung dugo na sa brain. Oh. Ngayon, nung naalala ko, the whole time nasa ER kami, ng kaming daddy ko, mami ko, tapos sina ate sumunod. Kasi nga kung ipo-confine si kuya, at yung ibang kapatid, para madala ko ano mga kailangan. Naalala ko nung, okay pa si kuya, never namin nakita na hihirapan siya huminga. Yes. Tapos unti-unti nang lumalabas yung result, yung extent ng problema ni kuya, yung dissection niya, yung nagkahiwa-hiwalay na walls, hanggang papunta sa singit, hanggang papunta dito, may papuntang ugat na na-dissect dito. Doon ko sakita si kuya na gumanon. Sabi namin, kuya, may nararamdaman ka ba? May masakit? Sabi niya, hindi, wala. Siguro, tapos nasabi niya sa mami ko, mami, I'm scared. Siyempre, doktor siya. Alam niya kung gaano ka yung lalim bigat ang ng problema. Yes. Sabi niya, mami, I'm scared. Yun yung, tapos, sabi niya, dadalhin na siya sa room. Gusto niya dalhin siya sa normal room. Kaya lang, kasi gusto daw niya, baka sama yung mami at daddy ko sa kwarto. Kaya lang, syempre, nung sinabi nga na ito yung extent, kailangan na siya sa CCU, coronary, sa parang ganun para sa puso na ICU. Tapos, nandun kami the whole time, ina-explain ng doktor sa mami at daddy ko. Una, hindi pa nalaman na namin magkakapatid, tsaka ng mami ko. Daddy ko nasa lumalabas-labas kasi nandun yung mga pamangkin ko sa labas. Hindi pa namin sinasabi. Tapos mamaya, in-explain na ng doktor na, Daddy, ito po ang sitwasyon ni Jeff, na anytime, pwedeng pumutok yung aneurysm. 3 lang po yun. Sabi niya, kailangan na natin siya operahan ngayon. Hindi natin alam kung makakalabas pa siya ng operating room kasi po, hindi naman natin siya na-check kung may bara or ano. Pero naalala kong sabi po ng doktor nito, hindi ako masyadong sa medical terms na whether pumutok anytime, hindi na siya makasurvive, or masurvive ni Kuya operation. Pero one thing is for sure, kailangan siya operahan. And by that time, syempre gulat na gulat yung daddy ko. Bakit? Okay naman yung anak ko. Parang ayaw niya pa nga una pa opera. Kasi makikita mo si Kuya, okay siya. Hindi makita mong hingal or nakita mong in pain. Tapos sabi niya, sabi talaga niya sa Panginoon, Panginoon ako na lang. Bata pa po yung anak ko. Tapos sabi in-explain ng doktor sa daddy ko na kailangan talaga operahan si Kuya. But we have to produce 40 bags of blood. Madaling araw na yung 1 a.m. yun. Nagpatawag. God is good na ang daming pumunta. Madaling araw yun. Sabi nga ng guard, sino ba operahan? Kasi nagkaroon ng pila. Daming dumating mga naka-ambulansya from Parañaque na willing mag-donate ng blood. Nagulat, tinanong nga, sa kwento sa amin ng isang pumunta, tinanong daw sila nung nurse, pinilit ba kayo? Sabi na, hindi po. Baga lahat sila willing to donate. Yes. And nung nakakolekt na po ng 40 bags of blood, ready for operation na si Kuya ng 6 a.m. Sabi niya, hindi ako papasok ng operating room hanggang hindi ko nakikita yung mami at daddy ko. Kung alam lang talaga namin, sana kami, kahit kami magkakapatid, nagstay kami. So, nung nandun, mami ko, nagpa-confine din siya. Kasi, syempre, pag nasa IC, wala naman sila pagsistiyan. So, nagpa-confine din po sila, si mami, para meron silang, pag anytime tawagin, nandun lang sila sa ospital. So, nung papasok na siya sa IC, sa operating room, sabi po ng mami ko na, sabi ng kuya ko, sa daddy ko daw, Daddy, forgive me for all my, shortcomings. Parang, I love you. Tapos sabi rin niya sa mami ko, ganun. Tapos sabi lang ng mami ko, Jeff,
gumising ka, hanapin mo ako, magta-travel pa tayo. Mm-mm. Kasi talagang, dahil lahat po kami may anak, talagang pag nagta-travel sila, si kuya, hindi man po kami anytime pwede umalis. Silang tatlo po talaga ang magkakasama. Na talagang, sabi nga nila, silang tatlo yung, kasi po ang kuya ko ay napakatalino. Nung Mm. after niya po mag-aral, inoference siya magtrabaho sa ibang bansa. Pero sabi nga niya, ba't ako magtatrabaho sa ibang bansa? Kaya nga ako nagdoktor para alagaan ko ang magulang ko dito. Para alagaan ko magulang ko. So talagang, ang mami ko talaga sa kasi ang pangako ng kuya ko na siya mag-aalaga sa mami ko hanggang Yes. tumanda. And nung pinatid daw sa operating room yung kuya ko, sabi ng mami ko, hindi siya nakaramdam ng any takot o fear na ito Mm-mm. na yung huli. Wala siya talagang nakita sa mukha ng kuya ko. Mm-mm. Walang pumasok talaga sa puso niya. Alam niya na ili- ililigtas ng Panginoon ang kuya Mm-mm. ko. Mm-mm. JD, that was a very heartbreaking moment for all of you, no? Especially kay Tita Yoli, especially kay Tito Res, and even sa inyong magkakapatid. Habang sinishare mo yan, I'm just trying to have a mental picture, yung moment na nagsabi si Doc Jeff na I'm scared. Kasi even as a medical doctor, alam niya kung ano yung kakaharapin niya, hindi ba? Yes. Naiintindihan niya yan. So, At nung nagpaalam. oh, oh, Parang pinatawag, sabi niya, ang nakaka-touch doon, JD, na sabi niya, hindi ako papasok ng operating room na hindi ko nakikita yung magulang ko. Kasi bilang doktor, alam niya yung mga possibilities na pwedeng mangyari sa kanya because or through that operation. And ang sabi sa akin ni JD, alam mo sis, all throughout na nasa ICU siya, hindi kami pumapasok magkakapatid kasi ayaw namin na ma-infect o magdala kami ng bacteria sa loob. Kaya pinipigil daw nila. Sabi niya, pero had I know na huling kita na pala namin kay kuya yung nasa ER siya, sana araw-araw pumunta na lang kami sa ICU, binisita namin siya. And Mm-mm. alam nyo ka, si Doc Jeff po, sabi mo nga JD, hindi nyo nakitaan ng traces na pagod, walang complaint. Single po siya. Wala ho siyang pamilya na binubuhay at hindi rin po niya kailangan buhayin ng magulang niya dahil modesty aside, maayos po ang buhay nila. natayuan sa Si Doc study. Jeff po, nagpapakapagod out of pagtulong, Han. Hindi Mm, dahil gusto niya na kumita o ganyan. Sa dami ng tinutulungang tao, sa passion niya, sa profession niya, mm, talagang ginugol niya yung buhay niya sa serbisyo, sa tao, sa magulang, sa taong bayan mm, dahil bilang part ng government mm, staff siya. Napakabuti talagang tao. Kaya we were all taken aback, JD, nung mm. nakita natin yung post ni Lavin. Yeah. Una ang huling kita natin, laban lang, kuya. 'Di ba? Yun yung Mm, huli kong nakitang post sa story nyo. mm. And then nagulat na lang tayo, JD, na biglang nawala na si Doc Jeff. JD, going back to sa sinasabi ko kanina, alam namin na very close kayong pamilya, hindi ba? How do you cope up as a family sa pagkawala ni Doc Jeff? And then, were there moments that you question God? Tinanong mo yung Panginoon na, Lord, bakit it's too young? Diba? Bakit siya, Lord? Especially, si Doc Jeff was such a good person with so much more to give at alam mo na marami pa siyang pwedeng itulong sa ibang tao. Did you ever ask the Lord, Lord, why did you took him so soon? Actually, sis, may add lang ako konti dun sa kanina na Mm, inoperahan pala po ang kuya ko ng 17 hours. And after that, kung ma-survive ni kuya yon na pinalitan yung aortic arch niya, after 4 weeks, kung na-survive ni kuya yon after 4 weeks, ooperan siya ulit para lagyan naman ng stent yung mga dissection ng walls. And alam mo yung nung may time na natulog ako sa ospital nung weekend, kakasama kami ng magulang ko. Naalala ko talaga nung Sunday na yun, Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Nung Sunday na yun, syempre may TV. Nanonood kami ng Sunday, ng service ni Brother Eddie Villanueva, JIL. And that Sunday, ang service is healing. mm, Alam mo talagang yung faith namin, Sabi. family, talagang napakataas. Alam mo yung alam namin gagaling ang kuya ko. Gagaling ang kuya ko. And um, actually, natulog ako doon kasi medyo nahirapan yung father ko. Kasi, siyempre minsan tatawag yung ano na, kailangan ilipat Yes. yung
ganito, tumataas na naman yung BP ni Kuya Jeff. Nilalagnat na naman. Siyempre, kada may naririnig na ganun yung balita yung mami ko, talagang nag-breakdown siya. Kasi bilang isang magulang, di ba po? Siyempre yung daddy ko, ganun din. Pero, inaano niya, pinalalakas yung loob niya kasi po para sa mami ko. Pero yung mami ko talagang nag-breakdown siya na minsan humaharap siya sa wall, na kulang na lang tumago siya sa wall. And so minsan bababa kami na mami ko. Napakahirap pala nun na alam mo yung makikita mo yung kapatid mo na yung madaming nakakabit, kung ano-ano, butas dyan. Kaya hindi ko talaga in-expect na mararanasan namin. Na makikita namin yung kuya ko doon na laging masaya tapos nandun siya nakahiga na kasi po parang after daw niya operahan ng 17 hours, nasa recovery room, gumising pa daw. May tinanong, nagsulat pa daw sa papel. Kaya lang po, kailangan niya i-sedate kasi syempre po, para hindi mapagod yung puso tsaka yung lungs na syempre may nakakabit, uneasy. From then, sabi, binuksan pa po siya ng isang beses kasi sabi, may nag-bleed sa loob. So, binuksan pa siya ng isang beses pa. And from then, hindi na siya nagising. Tapos, yun na, unti-unti nang nag-fail yung mga organs na tumataas yung creatinine, na inalagnat na. Kaya ngayon sabi ko kay Claire, kung alam ko lang namin, araw-araw nandun kami, sana pumasok na kami sa kwarto niya, sa CCU. Bumulong na kuya. Kasi, mami ko lang yung pumasok nun na, Jeff, gumising ka, hanapin mo ako. Dahil pa tayong pupuntahan. Pero kami magkakapatid, sumisilip lang kami. Kasi nga, may fever ang kuya ko, baka kami pa makahawa. And sa dami na nag-opera sa kanyang doktor, na kaibigan niya, teacher niya, 22 doctors total. Kaya nga sabi ng mami ko, bali wala kami noon, Monday, ang plano pa po namin noon, aalis ni mami ko sa ospital, mag-check out kasi ang talaga namin, igagaling ang kuya ko. Yes. Tapos tumawag yung mami, nag-message mami ko sa amin na magkakausap pa kami ng mga 9 a.m. Sabi ng daddy ko, magkokondo ba kami dito para pag may, malapit lang? Kasi sa Quezon City kami po nasa Las Piñas. Pero ang namin doon is, lalabas ni mami ko sa ospital kasi alam namin gagaling ang kuya ko. Tapos mamaya nag-message si mami ko na punta na kayo dito. Bumaba yung daddy mo sa kuya mo. Umakyat. Umiyak. Kasi parang nakita niya na parang naghahabol ng hininga yung kuya ko na panihirapan. Kung maka-araw naman siya bumababa. Pero nung huling baba ng daddy ko, parang naghahabol ng hininga daw. Kaya punta na kayo dito. Kaya lang, nung pag on the way pa lang kami, wala namin nagkukondolin sa amin. Sabi namin, bakit? Ganyan. Kasi siyempre yung worry namin, ang nandun lang sa ospital, ma'am, daddy ko. Wala namin, bakit? Yung pala, parang, kumbaga nung sinabing nire-revive na yung kuya ko, yung iba umiyak, mag-iyakan. Akala nila wala na. So, on the way kami, hindi na namin naabutan yung kuya ko. Kasi layo nga po namin. Alam lang namin, hindi na po kami umuwi. Kaya talagang napakahirap paano namin pagdadaanan. Sabi nga ng mami ko nung nandun siya sa ospital, Lord, ibalik mo sa akin, ibigay mo na sa akin. Kung pwede nga daw niyang hatakin ng paa. Yes. JD, gagawin niya. Yeah. Balikan ko lang yung statement na sabi mo kanina kasi magandang reminder ito para sa ating mga listeners na sabi mo kung alam mo lang na mawawala na si Dr. Jeff, you should have spent more time with them. Magandang paalala rin sa ating mga listeners ngayon na to value time, to value moments with your family, to treasure it. Kasi minsan may mga panahon na we are just, parang wala lang, we just let it pass. Okay pero lang, mahaba pa naman ng buhay, malakas pa ako. You really don't know kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon and yung mga pagkakataon na magkakasama yung pamilya, magkakasama yung magkakapatid, iset aside na kung mayroong mga hidwaan, mayroong mga misunderstanding, but instead to treasure that moment because you'll never know kung kailan talaga tatawagin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. JD, sinabi mo na si Doc Jeff after operahan, gumising pa.
Tapos may sinulat ba? Meron bang, alam, Sabi po. pero Actually, wala hindi nang nga namin, nakaalam sa inyo kung ano yung sinulat niya, kung actually, para sa... hindi nga namin yung paper. Saan sumulat? Siyempre, mahalaga yun, di ba? Ano Yes, bang yes. sinulat ng kuya ko doon? Mm-mm. Hindi Wala namin nang alam. pa-keep track. And Hindi nabigay po sa amin. yeah. JD, nung time na pumanaw si Doc Jeff, ang dami, napakadaming pumunta sa wake. Isa siguro sa pinaka well-attended na wake tong nakita natin. And ang daming mga kaibigan, kamag-anak ang nagbibigay ng comforting words. Gusto ko sanang i-draw dito sa tanong na to, leksyon din sa mga kaagapay, di ba? Kapag namatayan ng ganyan na maagang pumanaw, hindi handa ang pamilya. JD, ano yung mga comforting words na binigay sa inyo na talagang nakatulong at kahit papano na ibsan kahit papano yung sakit? At ano rin naman yung mga comforting words na binigay ng mga tao pero parang hindi, imbis na makatulong, parang hindi, 'di ba? Para alam natin kasi minsan hindi natin alam how to comfort yung mga taong Or namatayan. what the right words to say. Sige nga, JD, ano yung mga may shinare ka sa akin na ganyan noon eh? Uh, Pwede ko na balikan, hindi ko pala nasagot yung tanong Yes. ni Brother Yes. Bo kanina. Yeah, was there a Na time that you questioned the Lord? paano Oo. actually, sa yes, tinanong, syempre lalo na po yung mami ko, no time na yun, na, yung time na yun na nawala po ang kuya ko, sabi nga namin, paano na tayo? Kasi yakap-yakap ko yung mami ko na, sabi niya, Jeff, Jeff, umiiyak talaga siya. Sabi niya, kumbaga, gusto niya na talagang sumunod sa Yes. kuya ko. Kasi, sabi niya, ano pang silbi ko dito sa buhay? Sabi niya, wala na mag-aalaga sa akin. Wala na akong aalagaan. Sabi niya, kayo, may mga pamilya kayo. Si Jeff, wala. Ganyan. Talagang gusto niya sumunod. Kasi ako talaga ngayon, kumbaga ako kapatid ni kuya lang. Pero ramdam na ramdam namin yung pain na paano mawala ng isang anak. Sa Yes. nakita talagang iba. Kaya sabi ko, iba pala pag napagdaanan mo. Sabi nga, may mga times na yung mami ko na after mawala ni kuya, yun talaga yung napakahirap na makikita mo siya nasa sahig. Talagang gusto niya nang sumunod sa Panginoon. Minsan nga pag binabalikan namin, sabi niya, Jeff, Jeff, susunod na ako sa'yo. Iyak-iyak siya. Kaya lang, paano nga ba ako susunod? Wala akong sakit. Sabi ng mami ko, minsan pag babalikan namin, minsan Oo. natatawa, wala akong sakit. Hindi naman ako pwedeng gumawa ng mag-isip ng masama kasi pag ginawa ko, hindi kami makikita ni Jeff sa langit. Pag binabalikan namin, isa sa, paano nga ba ako susunod kay Jeff? Wala akong sakit. Mm. Tapos pag talagang, um, napakahirap na, sabi nga ng mami ko, pagod na ako. Hindi ko, ano tawag ito, hindi ako masaya. Pinipilit ko maging masaya. Mm. Wala kaming ginagawa, minsan nagsasabi kami sa mami ng comforting words, pero Mm. wala eh. Basta nandun lang kami sa tabi niya. That's Ang right. daddy ko naman po, we saw him cry nung nasa ospital, tsaka nung libing. Mm. Nagpapakatatag po siya para sa mami That's ko. true. But we know na may time dumating sa point na sumobang bumaba yung PP niya tsaka heart rate. Napatingin siya sa picture ng kuya ko. Sabi niya, Panginoon, magsasama na ba kami ng anak ko? Mm. Pero binuhay pa rin ng Diyos yung daddy ko. Kaya sabi nga niya, um, ngayon yung daddy ko, kasi 22 doctors yung humawak sa kuya ko. Mga teachers niya, mga magagaling, espesyalista. Mm. Kasi minsan natin namin, ba't hindi mo pinagaling ang kuya ko? Wala namang imposible sa'yo. Ang dami diyang nag-critical, Right. gumaling. Right. Ba't Panginoon, napakadali naman sa'yo magpagaling. Sana Oh. binuhay mo kahit saglit. Mm. Pero pag sasabihin nga ng mami ko, hindi nagkakamali ang Panginoon. Yes. Amen. Walang aksidente sa Panginoon. Amen. Kaya lang, kung meron lang kami isang ipapasalamat sa Panginoon talaga, Mm. na, kasi po, di ba, aneurysm, anytime pumuputok. Mm. Ang isang papasalamat namin sa Panginoon, binigyan niya ang kuya ko. Mm. Alam ko ang kuya ko ay nasa Panginoon. Oh. Binigyan niya yung kuya ko ng panahon na yung from madaling araw hanggang operasyon na umaga, na makapagpuri sa Panginoon, makapanalangin, maisuko niya ulit yung buhay niya sa Panginoon. Amen. Kumbaga, bago siya
operahan bago niya ipikit yung mata niya. Talagang I'm sure nakiusap din siya sa Panginoon na buhayin siya. Yes. Pero it's been between the Lord and Kuya Jeff na. Yes. Right. And yun talaga isang papasalamat namin sa Panginoon. Hindi siya kinuha ng Panginoon. Mabilis siya kinuha sa amin ng Panginoon pero hindi biglaan. Yes. Naihanda niya ang puso't isipan niya. That's right. Yes. Oo. And kung paano naman nag-cope yung family namin, actually napakahirap sis. Kaya nga sabi ko nga kay Claire, Mm-mm. na ngayon pala, dahil naranasan mo, dati kasi Mm-mm. pupunta kang patay. Right. Yes. Sasabihin mo, condolence, at least nasa magandang kalagayan na siya. At least di siya naghihirap. Mm-mm. Alam mo, pag dumaan ka pala sa nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi sa ganun kadaling Yes. sabihin. Na Mm-mm. dati ang dali mo lang sabihin condolence. Ngayon, pag may nalaman kang nawalan, ramdam na ramdam mo yung Yes. bigat, yung pain. Tama. Na Oh. true enough na, di ba sabi nga natin, to live is Christ and to die is Yes. gain. Yes. Totoo yun. Amen. Pag nawala ka sa mundo, sabi nila, we only Oo. live once. Hindi naman totoo yun. We only live buhay tayo na mahaba, pero we only die once. Mm-mm. Yes. Kapag nawala ka sa mundong to, Mm-mm. babalik ka sa Panginoon. And alam mo yung totoo yun na lahat yun totoo. Na, di ba nasa Bible? Alam mo Mm-mm. talagang sabi na pag umalis ka sa mundong to, Mm-mm. wala kang dadalahin. True. Alam ko na dati pa yun sis. Pero Yes. bro, alam mo yung, Mm-mm. pero kitang-kita ko. Mm-mm. Alam mo yung, iba yung impact sa akin. Kasi Right. nakita ko, ang kuya po ay napakasipag. Mm-mm. Tama po yung sinabi nyo kanina na hindi niya kailangan magtrabaho. Kasi okay po yung pamilya namin. Pero napakasipag niya. Mm-mm. Madami nga nagsasabi, Jeff, bakit papakapagod dyan sa ospital ng Yes. Parañaque? Ang dami-dami problema. Liutin mo pagkain ng pasyente, mga Mm-mm. lahat ng tauhan, maintenance, pinoproblema mo. Mm-mm. Yung kinikita mo sa OSPAR na pagiging director, kaya Mm-mm. mong kitain ng Yes. ilang araw lang sa St. Luke's. Yes. Sabi True. niya, gusto ko maglingkod. Yes. Dito ako pinanganak kaya gusto niya. Totoo po yun. Kung anong kinikita niya sa isang buwan sa OSPAR, Mm-mm. kaya niya ng ilang basa lang Mm-mm. sa Sa St. St. Luke's. Luke's. Mm-mm. Pero pinili niya maglingkod. Na, Mm-mm. alam mo, sabi nga namin na sa buhay ng kuya ko, nabuhay siya talaga ng, Mm-mm. ginamit niya ang buhay niya para sa kapakinabangan ng Panginoon. And Amen. sabi ko nga yung grieving, paano namin na-cope up? Mm-mm. Mm-mm. Di ba sabi sa Bible na we live in a human world. Mm-mm. Dadaan tayo sa mga problema, trials, Mm-mm. troubles, disaster. Gaya sabi ni Job, the Lord gives, the Lord takes away. Yes. Right. Mm. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa kuya ko. Kaya nga, nung eulogy ng mami ko, Mm-mm. talagang hirap na hirap. So sabi niya, hindi ko kaya magsalita, hindi ko kaya pumunta sa, Mm-mm. Harapan. Yeah. pero by God's grace, nakapunta siya. Tapos sabi niya na, noon, pinahiram mo lang sa akin si Jeff. Wow. Kumbaga, sa iyo siya. Mm-mm. And ang Lord lang din ang kukuha sa kanya. Mm-mm. And kung paano po namin na-cope up Mm-mm. is talagang hindi ko rin po alam. Kundi dahil lang po sa Panginoon. That's Amen. right. Kasi hindi It's- namin kayang ibigay ang Mm. joy. Hindi namin Mm. kayang hindi namin kayang palitan ng kuya ko sa puso na magulang ko. That's true. Mm-mm. Hindi namin kaya ibalik kahit anong gawin namin. Yung pain Yes. Mm. and hindi pa tatanggal sa puso ng mami ko. And ang Lord lang ang makakapagalik ng joy na yun sa puso ng mami ko. Amen. Yes, talaga ang nagbibigay aliw, JD, comfort ang Holy Spirit, ano? Ganyan din kami nung namatay ang daddy. Mm-mm. JD, balikan natin para din lesson sa ating mga kaagapay. Mm. Sabi mo nga kanina, dati kapag may namamatayan tayong kaibigan, kakilala, condolence, condolence. Wala lang, di ba? Pero kapag naranasan mo na ikaw mismo na wala namatayan, Mm-mm. alam mo kung ano yung mga salita na dapat bitawan sa isang namatayan. Mm. Ang mabuti nga po dito, yung masasabi natin sa kanila na
I'm sorry for your loss. I'm just here for you anytime. Kasi di mo talaga sila mako-comfort eh. No amount of words can comfort a grieving friend. Nothing. Wala talaga. So, by saying na nandito lang ako sis, kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng iyakan, nandito lang ako to listen. So, when you say that, you're acknowledging the pain without assuming that you fully understand. Kasi hindi nakaka-comfort you. Oy, naiintindihan ko yung pain. Magpalakas ka lang sis. Kasi sa totoo lang, hindi natin maiintindihan yung pain ng namatayan, di ba? And sometimes, honey, you don't have to say a word. Yung Yes. presence mo lang na nandun ka is more than enough to give comfort dun sa taong nagdurusa. Maaari din nating sabihin po na it's okay to feel what you're feeling, JD. Take all the time you need to grieve. Yan ang pwedeng sabihin. Pwede rin sabihin na, sis, pinananalangin ko yung lakas at comfort ng Panginoon sa pamilya nyo during this difficult time. Kung may kailangan kayo, sis, na tulong namin, nandito lang kami. Andito lang kami, whether we could talk or just sit in silence, we are just here for you. Ayan po yung mga comforting words na maaari nating ibigay. At ang mga dapat naman po nating iwasan yung, it's God's plan o your brother is in a better place now. Move on ka na. O kaya naman, at least hindi na siya naghihirap, maging masaya na kayo. O makakalimutan nyo rin yan. O kaya sasabihin kay JD, JD, ikaw Kristiyano sa pamilya, ikaw ang matatag, be strong for your family. Yeah. Hindi rin, kasi parang hindi dinideprive mo si JD halimbawa na maging mahina din, na kailangan din niya na mag-grieve. Diba? So yun po yung mga dapat nating iwasan, yung mga ganyang birada na, everything happens for a reason. Manalig na lang sa Panginoon, may reason ng Panginoon. So siguro hindi po nakakatulong yan. JD, for actually, may mga time pa nga kasi totoo talaga yung ang daming nakiramay, ang daming pumunta, ang daming magagandang salita na narinig namin nung work talaga. Kasi po ang kuya ko, talagang binigay niya yung buhay para maglingkod sa Panginoon at sa tao. Nasabi ko nga, sabi nga namin, kahit stress na stress siya dyan sa OSPAR, talagang mas pinili niya dyan para makatulong sa mahirap, lalo na nung pandemic. Kasi po nung pandemic, lahat tayo nagtatago sa bahay. Si kuya, everyday siya nasa ospital. Sabi nga namin, kung may plano ang Diyos na kunin si kuya, yung pandemic, magka-COVID ka, mahirapan kang you will pass away. Pero pinatapos ng Panginoon yung mission ni kuya sa mundo. He served His purpose. Natapos niya, yes. Amen. And alam po namin na nagawa niya ang purpose niya sa mundong to. Kasi, di ba sabi, ang purpose mo sa mundo is hindi lang yung makapag-share ka, kundi mabago ang buhay nila through you, sa tulong ng Panginoon. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon, yung may impact ka. Naniniwala kami sa dami nga ng pumunta. Minsan may nagsasabi doon, daming pumunta. Okay, may nagsabi pa sa mami ko na, grabe, daming bulaklak na nagbigay. Pero syempre, may nagsabi pa sa mami ko na, buti nga si Jeff, madaming naiwang mga properties. Pero syempre sa mami ko, hindi yun ang mahalaga. Ang kailangan niya, kuya ko. Kaya, doon namin na kailangan pala pag kumakausap ka ng taong nakakaranas na ganung problema, iingatan mo yung, kasi very sensitive, very malungkot yung tao. Talagang, minsan, ang pinakamaganda mong mabibigay is presence and prayer. Just listen. Yes, kasi minsan talaga, totoo naman po yun na nasa Panginoon na po ang kuya ko, wala na siyang pain, wala na siyang stress. Kaya lang siyempre napakasakit kasi na, kaya mo wala na, parang hindi na siya nag-aano. Totoo po yun, pero ang Lord na lang ang mag-unveil nun sa puso ng mga nawalan. Kasi sa totoo lang, easier said than done. Na talaga madaling sabihin, pero pag ikaw ang nandun sa sitwasyon na yun, kaya ngayon talaga, alam mo yung pag nakaranas, dahil naranasan ko siya, yung compassion, tsaka empathy sa mga nakaranas ng ganun, alam mo, iba yung bigat, iba yung madali. Tsaka alam mo yung sakit. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam naman po ng buong pamilya namin na God will not give us pain without purpose. May dahilan ng Panginoon. Alam mo, JD, if I may say talaga, this, no? Sige. Isang bagay na hinahangaan ko sa inyo, sa pamilya ninyo, is yung katatagan ng inyong pananampalataya at yung pagkakaisa ninyo bilang isang pamilya
na nandun kayo sa isa't isa at dinadaanan niyo to yung season na to, na ini-encourage ninyo at nagpapalakasan kayo sa isa't isa sa salita ng At isang Panginoon. malaking pagpapala yan, JD. At Mm, alam ko, isang ginamit ng Panginoon na pagpapala sa pamilya, pagsisihan, mm, yung closeness nyo. Lumaki kayo sa isang Mm-mm. close family relationship at culture. mm, Yan din ang ginamit ng Panginoon sa paghihilom nyo. mm, You draw strength Mm. from each other. Yung Yes. closeness nyo, sis, alam ko, naghihilom, patuloy na naghihilom ang pamilya mo dahil sa Mm. closeness at yung ligaya at comfort na binibigay ng isa't isa. Sis, for our final question, ano mm, yung ngayong araw ng mga patayan, no? Ano yung advice na mabibigay mo sa mga kaagapay natin na maaaring nawalan din ng mahal sa buhay at hanggang ngayon nagigrieve sila? Paano ba sila makaka-recover, mm, magsisimula na mag-heal from mm, such deep pain? Lalo na pag dumarating ang mga ganitong araw na nagugunita nila yung mga mahal nila sa buhay. mm. Um, Madami akong share dyan kasi Go ahead. through Sis. experience, Mm, number one, do not grieve alone. Mahirap Yes. magluksa na feeling mo mag-isa ka. tama. Yes. Draw strength from the Lord, draw strength from Agree. your family, Mm, churchmate, friend. mm, Draw comfort from the Holy Spirit and mm, sa Lord mismo. Di ba sabi nga sa Hebrews mm. 13:15, I will never leave you nor Amen. forsake you. Sabi, kumbaga, nandiyan lagi ang Panginoon na sabi nga, di ba, sabi ni Job, the Lord gives, the Lord takes away. Yes. And gaya Mm, sabi sa parable ng Lord, na saan magbibuild yung buhay mo? Sa solid rock foundation o sa That's sand? Kasi mm, po, hindi naman pinangako sa atin ng Panginoon na hindi tayo dadaan sa problema. Iba-ibang problema lang ng tao, iba-ibang lalim, bigat. May mm, financial, sa asawa, sa pamilya, mm, kalusugan. Pero pag nawalan ka ng mahal sa buhay, parang sa mm, amin po, parang it's like, kumbaga sa bagyo, mm, nata-timing may bagyo tayo. mm, Signal number 5, talagang napakahirap, lalo na pag talagang nabuhay kami na sama-sama at yung role ni Kuya sa pamilya namin, mm, mabigat. Malaki ang role ni Kuya sa pamilya ko, sa aming magkakapatid, sa magulang ko. And sabi nga sa parable, hindi naman nung nag-strike yung storm, hindi mm, naman nakaligtas yung bahay na nakabuild sa solid rock eh. Ang maganda doon dahil nakabuild yung foundation namin sa faith sa Panginoon. mm, Talagang niyanig kami ng Panginoon sa pagkawala ng kuya ko. Nayanig talaga ang faith namin. Pero mm. bumabalik pa rin sa may mga questions, why naman Panginoon, bakit hindi mo Right. Panginoon niligtas, kaya mo naman. Pero babalik pa rin kami sa faith namin sa Panginoon na God is still Amen. good. He is Yes. still Amen. faithful. He is Yes. still a Amen. loving Father. Amen. Amen. Na dumaan man ng bagyo, minsan, sa totoo lang Mm, po, na napakasarap pagdaanan ng lahat ng bagay basta kasama ang Panginoon. Mm. mm, Through blessing, troubles. Kasi talagang bibigay sa'yo ng Panginoon yung peace that passeth all understanding na hindi mo alam ba't ka may peace, nakakatulog ka despite na mm, may problema. Yung joy na nanggagaling sa loob ng puso na nanggagaling sa Panginoon mm, na dumaan mo po kami sa problema dahil nakabuild yung faith namin sa Panginoon. Alam ko, we will come out on the other side Amen. with stronger faith, life with purpose, na napaka-imposible, pero alam namin may dahilan yung Panginoon. And sabi nga ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya sa buhay namin, ang mga pinanghahawakan namin kung bakit namin nalagpasan, Mm, not the circumstances, kung sino ang Panginoon. Amen. Mga pangako ng Panginoon na nababasa namin sa Biblia na pinaniniwalaan at pinanghahawakan namin. Baka maari pong madami po dito sa mga nakikinig na dumaan na nawalan ng mahal sa buhay, na maaring hindi na kayo nagsisimba ngayon. Nabubuhay kayo ng may galit sa puso, may pagsisisi, may hindi nyo mapatawad sarili nyo, ba't nawala yung mahal nyo sa buhay. mm, I just want to tell you na ang Panginoon po ay may plano sa buhay nyo, na Amen. hindi niya po kayo bibigyan ng problema na hindi nyo kaya, Yes. na Amen. um, I'm going to turn this problem into a praise.
Parang ginawa Amen. ni na Paul and Silas nung sila'y nasa kulungan. Di ba Amen. po, nanalangin sila, nagpuri sila sa Panginoon. What happened? Merong biglang earthquake, Mm. the doors of the prison cell opened, and nawala yung mga chains nila. And Mm. madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero yun lang po ang Yes. ginawa namin. Amen. Nadalangin kami sa Panginoon. Amen. Minsan talagang mami ko, every morning umiiyak siya kasi araw-araw, tatlo lang po sila sa bahay. Araw-araw yung naririnig yung yaba. Parang yung sanay na Mm. siya sa buhay na bababayin ko ako ng hagdanan. Good morning, mommy. Good Mm. morning, dad. So every Yes. morning, nanonood siya ng preaching. Mm. Pag dumadating yung lungkot, makikinig ka ng Christian song. Mm. Na we will turn this Wow. problem into praise. Praise. Mm. Na Amen. yung lahat ng burdens natin, gaya ng nangyari kina Paul sa Silas, lahat ng chains Mm. na natanggal. Kasi ang Amen. Lord lang po talaga makaalis. Hindi po tao, hindi Mm. tayo, kundi ang Mm. Panginoon lamang. And Amen. I also, na isa pa pong nangyari sa buhay namin na Mm. during the darkest time po ng buhay namin, yun lang po talaga ang ginawa namin. Hindi kami Mm. nag-seek nung kung ano mang, kunyari, Mm. earthly things na, alam mo, Mm. sasabihin mo na, hindi, malungkot ako, gagawa ko ng Mm. ganito para sumaya. Hindi po, Mm. talagang tumingin lang po kami sa Panginoon. Dumadaan kami Oo. sa problema, look unto Jesus, focus on Mm. Jesus, na ganyan. Na, Mm. ang ngayon iniisip namin, yung nawala sa buhay namin yung kuya ko, Mm. anong passion niya? Ang Right. passion po ng kuya ko is maglingkod. And Mm. we will turn our pain Mm. Into sa a passion ng kuya ko into a purpose na Amen. ngayon po we're planning po na to build Mm. a foundation kasi Wow. Amen. nakaburol pa lang po yung kuya ko, ang dami Mm. nagsasabi sa amin na Mm. magtayo kayo ng foundation Mm. para Yes. kay Jeff na imatuloy yung Mm. mga ginagawa niya. Yes. And Mm. malaki pong pasasalamat po namin sa OSPAR na kahit Mm. wala po ang kuya ko, yung mga free Mm. operation, free bloodletting, mga bloodletting, lahat po ng mga nasimulan ng tita Pinagpatuloy ko, niya. pinagpapatuloy po nila. And Mm. whatever pain that we are feeling, Amen. tutuloy po namin yun sa purpose Amen. na anong Mm. plano ng Diyos sa buhay Mm. namin, all for His glory. JD, napakadami mong nabe-bless ng mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Your God story blesses a lot and encourage a lot of our listeners Yes. today. JD, Maraming salamat, JD, sa pag-share mo. Alam namin hindi madali, oh, pero share mo ang inyong testimony, ang iyong thank you words for of opening wisdom. your hearts and sharing your God story to Yes. our kaagapays. Honey, pagdasal natin yung mga kaagapay natin ngayon. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat po sa buhay ni JD at ng kanyang Yes. pamilya. Yes. Salamat po sa patuloy mong pagyakap, pag-comfort sa pamilya Yes. na ito. Mm. Dalangin po namin lahat ng kaagapay na nawala ng mahal sa buhay. Yes. Alam po namin hindi madali. Yes. At sa pamamagitan lamang ng aliw, ng comfort, ng kapayapaan na Yes. bigay mo, Yes. kami mabubuhay sa araw-araw at may Yes. pagpapatuloy po namin, Panginoon, kung ano man po ang purpose na ipinagkaloob mo sa aming buhay. Kaya, Amen. Panginoon, salamat, Panginoon, Yes. sa patuloy mong comfort sa bawat isa sa aming mga kaagapay na nawala ng mahal sa buhay. Amen. May we always focus our eyes on you, Jesus, Yes. the author and the finisher of our faith. Amen and amen. Sabi nga po sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in the spirit. Kaagapay, tandaan po natin that the Lord is near to you in this time of deep sorrow, holding your heart close as you navigate the pain of loss. Even when the weight feels unbearable, kaagapay, magtiwala po tayo na hindi kayo iiwan ng Panginoon. Ang Panginoon po magbibigay ng comfort and healing sa inyong mga broken JD, last spirit. few words before we close our program. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo, Sis Claire, na lagi mo akong sinasabihan na walk on your purpose. Alam ko na may purpose ako sa mundong to, Amen. and minsan talaga ang buhay ng kuya ko ay nagiging inspirasyon sa akin na pag ako kaya kinuha sa mundong to, yung impact ko ba sa mundo, sa mga taong nakapaligid sa akin, parang impact ng kuya ko na alam mo, hindi namin kamag-anak pero every Sunday dumadalaw sa puntod ng kuya ko. Lahat ng, kumbaga yung nag-iimpact niya sa buhay ng tao, talagang gano'n na lang. Kaya minsan Amen. talaga, gusto ko tanongin sa buhay, tinatanong ko talaga yung sarili ko, na pag ako ba nawala sa mundong to, ganun yung mag-impact ko. Eh, nagpapasalamat ako sa opportunity na ibinigay nyo na Yes. ma-share ko kung anong napagdaanan namin. Alam ko, hindi, kaya natutuwa rin po ako na, alam niyo po, ang mami ko ngayon ay siya ay nag-serve na po
ulit sa church. Nag-usherette siya. Kasi sabi Tita Yoli and Tito Resty. JD, we are so proud of you, sis. I am so proud of you. Alam ko hindi madali na gawain mo ito, pero pumayag ka. And now you are walking on your purpose, JD. Amen. Glory to God. Umpisa pa lang to, JD. Alam kong gagamitin ka ng Panginoon in the coming days to give comfort, encouragement, and words of wisdom. Mag-part 2 tayo, honey. Mag-part 2 tayo, JD. Ang dami pa natin gustong pagkwentuhan. Kulang lang tayo sa panahon. JD, we love you. We love your family. Thank you so much. We're always here for you. Salamat po mga kaagapay. Salamat po sa umagapay sa atin ngayong araw ng Biyernes. Lahat na nakasama natin na tumulong sa atin sa Bukawi Transmitter site, sa One Corporate Center sa Ortigas. Maraming salamat kay Bride de la Cruz na umagapay sa atin this morning. Thank you so much. Muli, ito po ang Family Matters. Ito po ang Team Pineda. Ako po si Claire. At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Happy Friday! Tito Resty, Tita Yoli, take care of yourself. Pagsisihan family, we love you. JD Lavin, we love you. Maraming salamat. Thank you, JD. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.